Isang nakakapasong tanghali sa ilalim ng araw na walang awa. Naglalakad ang isang babaeng tila bahagi na ng maruming lansangan ng tondo. May pasa na sako na hindi lang sisidlan ng mga bote at plastik, kundi pabalat sa isang lihim na misyon na walang sinumang makakaisip. Sa gitna ng kalsada, nasaksihan niya ang isang iligal na checkpoint ng 7 tiwaling pulis, walang habas na nangingikil sa mga mamamayan. Nang subukan niyang dumaan, isang matabang pulis ang humarang at humamak sa kanya. "Hoy, pangit naman bobot. Ang baho mo, umalis ka nga dito, sagabal ka sa daan." Ngunit sa isang iglap, sumabog ang galit na matagal ng kinikimkim ni Luna. Isa-isa niyang pinatumba ang mga pulis hanggang sa sila ay nakahandusay sa maalikabok na semento. Sino nga ba talaga si Luna? Isang mambobote na may pambihirang galing sa pakikipaglaban, may nakatagong sandata at determinasyong hindi matitinag. Halina't pakinggan natin ang kanyang buong kwento. Ang araw sa Maynila ng araw na iyon ay parang naglalagablab na galit mula sa kalangitan. Ang aspalto ay tila natutunaw, naglalabas ng amoy ng alkitran at init na tumutusok sa ilong. Nanginginig ang hangin sa ibabaw ng kalsada, lumilikha ng ilusyon ng tubig na hindi naman totoo. Maging ang mga ibon ay nagtatago sa ilalim ng mga nalantang dahon ng ilang puno sa gilid ng palengke. Tila patay ang syudad. Tanging ang ugong ng mga lumang jeep at tricycle ang maririnig. Ang alikabok ay lumilipad, dumidikit sa balat, sa mata, sa bawat hininga. Walang sinumang nangahas lumabas ng walang matinding dahilan, maliban sa mga taong wala ng pagpipilian. Sa gitna ng nakakasukang simoy ng hangin, may mga yabag na maririnig, marahan ngunit tiyak. Yabag ng isang taong sanay sa init, sa gutom at sa panghahamak. Mahaba ang kanyang anino sa lupa. Payat ang kanyang katawan, ngunit tuwid ang tindig. Dahan-dahan siyang naglalakad, tulad ng isang taong alam ang patutunguhan, kahit hindi tiyak kung ano ang naghihintay. Umaagos ang pawis sa kanyang sentido, ngunit hindi siya nagrereklamo. Ang reklamo ay hindi kailanman nakakabusog o nakapagpapalit ng punit na damit. Tanging determinasyon ang dala niya, at mas mabigat pa iyon kaysa sa sikat ng araw. Si Luna, 23 taong gulang, ay naglalakad pasan ang isang malaking sako. Ang damit na suot niya ay kupas na, ang orihinal na kulay ay halos hindi na makilala. Ang manggas ng kanyang t-shirt ay may punit sa siko. Ang kanyang pantalon ay punit-punit sa tuhod. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pag-iingat at katatagan na hindi madaling matinag. Nakatali lang ang kanyang buhok, may ilang hibla na dumidikit sa noong pinagpapawisan. Marumi ang kanyang mukha, ngunit may angking dignidad sa kanyang pagiging simple. Isang dignidad na isinilang mula sa paggalang sa sarili. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang trabaho, ang ikinahihiya niya ay ang mga taong kumakain sa karapatan ng mahihirap. Ang magaspang niyang mga kamay ay patunay ng pagsisikap, hindi ng kahihiyan. Bawat hakbang niya ay kalkulado, mabilis ngunit hindi nagmamadali, maingat ngunit hindi takot. Alam niyang sa syudad na ito, ang kahinaan ay nangangahulugang pagiging biktima, at si Luna ay hindi biktima. Natutunan niyang ang pananahimik ay hindi pagsuko, at ang katahimikan ay maaaring maging isang sandata. Sa likod ng kanyang payapang tingin, may isang planong nahihinog. Hindi lang siya naghahanap ng mga bote, kundi ng katotohanan. At sa araw na ito, susubukin ang katotohanang iyon sa ilalim ng parehong araw na walang awa. Isang malaking tarpaulin ang nakasabit ng tagilid sa pagitan ng dalawang kinakalawang na poste ng kuryente. Hinihipan ito ng mainit na hangin. Punit-punit ang dulo ng tela, ngunit malinaw pa ring nababasa ang mga nakasulat, "This checkpoint." Ang malalaking itim na letra ay tila ng iinsulto sa mga dumaraan, isang peking babala na ginawang kasangkapan sa pangingikil. Walang opisyal na dokumento, walang anunsyo mula sa barangay hall. Tanging ang presensya ng 7 lalaking nakauniporme na umuokupa sa kalsada na parang sila ang batas. Ang mga taong dumaraan ay nagsimulang magdahan-dahan sa paglakad. Ang iba ay nagtago sa likod ng mga karito ng gulay. Ang iba ay nagkunwaring abala sa pagpulot ng kung ano. Ramdam ang tensyon sa hangin, mas matalim pa kaysa sikat ng araw. Ang mga batang kanina ay naglalaro sa kanal ay natahimik, nakatingin mula sa malayo na may mga matang puno ng pagtataka. Walang nangahas lumapit, ngunit wala ring nangahas na tuluyang umalis. Alam ng lahat na ang ganitong klaseng checkpoint ay hindi tungkol sa batas, kundi tungkol sa kung sino ang may pambayad.
At para sa mga walang kaya, ang parusa ay hindi multa, kundi panghihiya. Ang tarpaulin na iyon ay hindi lang tela, ito ay isang bitag na nababalutan ng pekeng kapangyarihan. Sa ilalim nito, hindi na batas ang nagsasalita, kundi pera. 7 pulis ang nakatayo ng magkahanay, suot ang kumpletong uniforme na may logo at sapa na dapat sana isumisimbolo sa katarungan. Mabibigat ang kanilang mga sinturon dahil sa mga posas, batuta at radyo. Ngunit ang pinaka-inaasahan nila ay hindi ang mga ito, kundi ang takot na kanilang ikinakala. Mahina silang nagtatawanan, ang tunog ay puno ng kayabangan, na para bang ang mundo ay sa kanila lamang. Isa sa kanila ay may hawak na tablet, pero hindi para tingnan ang datos, kundi bilang palamuti para magmukhang opisyal ang eksena. Tinitingnan nila ang mga tao nang may malamig na tingin, tulad ng isang mga ngasong naghihintay sa biktimang kusa ng lalapit. Walang tamang proseso, walang paliwanag, tanging mapanghusgang tingin ang nagpapasikip ng dibdib. Hindi sila mga alagad ng batas, sa araw na ito, sila ay mga preman na may tsapa. At sa gitna ng mga taong nagsisimula ng magkumpulan, walang sinumang nangahas magsalita. Alam ng lahat na ang paglaban ay nangangahulugang pagiging susunod na target. Sa likod ng malinis na unipormeng iyon, ang pagkatao ay ipinagpalit na sa kasakiman. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao, hindi dahil gusto nilang makiusyoso, kundi dahil takot silang may makaligtaan. Nakatayo sila sa gilid ng daan, sa likod ng mga karito ng gulay, sa may pinto ng maliliit na tindahan, o nagkukunwaring abala sa pagwawalis ng malinis ng bakuran. Hati ang kanilang mga tingin sa pagitan ng pag-uusisa at takot na tumatago sa buto. Ilang ina ang nagpasok ng kanilang mga anak sa bahay, ngunit patuloy na sumisilip mula sa siwang ng bintana. Ang iba naman ay nagbubulungan. Ang kanilang mga boses ay nalulunod sa ugong ng mainit na hangin. Walang nangahas sumulong. Walang nangahas magreklamo. Ang pananahimik ang pinakaligtas na pagpipilian, kahit na ang pananahimik na iyon ay nagbibigay daan sa kawalang katarungan para lumago. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat sa 7 figurang nakauniporme na nakatayo sa gitna ng kalsada na parang mga hari sa maliit na kaguluhang sila mismo ang lumikha. Sa katahimikan ng mga tao, may isang pasibong sakit, hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa sobrang dalas ng masaktan ang kanilang pag-asa. Alam nilang ang maliit na boses ay hindi maririnig, lalo na kung lalaban sa pekeng otoridad na lantaran kung magpakita ng lakas sa katanghalian. Ang katahimikang iyon ay mabigat, mas mabigat pa kaysa sa sikat ng araw. Dahil sa loob nito, nakatago ang paulit-ulit na pagkatalo sa araw-araw. Sa gitna ng nag-aalalang karamihan, lalong naging kumpiyansa ang 7 pulis. Nakatayo sila ng tuwid, mga kamay sa baywang, baba ay nakaangat, mga kilos na pinag-aralan para magpakita ng kapangyarihan, hindi ng dignidad. Isa sa kanila ang humihima sa hawakan ng kanyang batuta na parang paboritong laruan. Sinasadya nilang magsalita ng malakas, tumawa ng pilit, para malaman ng lahat kung sino ang naghahari sa araw na iyon. Walang anumang palatandaan ng opisyal na operasyon maliban sa murang tarpaulin na iyon. Walang mission order, walang malinaw na pagkakakilanlan, tanging mga pahiwatig na banta sa bawat tingin nila. Alam ng mga tao na hindi ito checkpoint, kundi pangingikil na nagbabalak kayong batas. Ngunit, sino ang mangangahas magpatunay? Sino ang may sapat na lakas ng loob na labanan ang 7 taong dala ang lahat ng simbolo ng kapangyarihan? Sa likod ng takot ng mga tao, lumalago ang maliit na krimeng ito dahil hindi ito kailanman hinahamon. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nagmamasid pa rin, tahimik, ngunit hindi bulag, kalmado, ngunit hindi takot. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa gitna ng isang bilog na hindi nakikita, pinalilibutan ng malamig na tingin ng mga pulis at ng mausisang tingin ng mga tao. Ang kanyang likod ay kuba na, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil na rin sa maraming taon ng pagod sa pagtatanggol sa buhay sa isang syudad na hindi kailanman naging makatarungan sa mahihirap. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang balat ay kulubot na parang papel na halos mapunit. Hawak niya ang isang kupas na pitaka na matagal nang hindi napapalitan. Ang laman nito ay sapat lang para sa 3 araw na pagkain. Ngunit sa araw na ito, alam niyang mas mabilis mauubos ang laman ng pitakang iyon. Nakatingin siya sa lupa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw niyang makita ang mga mukha ng mga taong walang pakundangang kumukuha sa karapatan ng isang matandang tulad niya. Maikli ang kanyang paghinga,
dahan-dahang tumataas baba ang kanyang dibdib, na para bang ang bawat hininga ay isang huling pagsisikap na manatiling kalmado. Wala siyang sinasabi dahil alam niyang walang mababago ang mga salita sa harap ng kapangyarihang bulag. Sa paligid niya, lalong sumisikip ang hangin, hindi dahil sa init, kundi dahil sa isang kolektibong kahihiyan na walang sinumang umaamin. Sa isang kilos na halos hindi mapansin, kinuha ng matanda ang ilang pirasong pera mula sa kanyang pitaka. Lahat ng natitira, ilang daang piso sa maliliit at gusot na papel. Dahan-dahan niyang inabot ang pera. Na para bang umaasa na kung sapat na pino ang kanyang kilos, hindi gaanong masasakit ang kasamang panghihiya. Kinuha ito ng isa sa mga pulis ng walang pasasalamat, ni hindi man lang tumingin sa mata ng matanda. Agad na isinilid ang pera sa bulsa ng uniporme. Na para bang hindi iyon pinaghirapan, kundi isang natural na obligasyon ng mamamayan sa otoridad. Walang resibo, walang tala, tanging isang malamig na tango na nangangahulugang tapos na ang usapan. Dahan-dahang umatras ang matanda, pabalik sa makitid na anino sa gilid ng daan kung saan maaari siyang magtago mula sa tingin ng mundo. Ang mga taong nakasaksi ay napayuko. Ang iba ay marahang napabuntong hininga, ang iba ay napakagatlabi hanggang sa mamutla. Walang nagsalita, walang kumilos. At sa likod ng lahat ng iyon, pinapanood ni Luna ang bawat segundo, bawat kilos, bawat panghihiyang tahimik na nilulunok ng matanda. Hindi nagtagal matapos umatras ang matandang lalaki, isang batang ina ang nag-aalangang lumapit, hawak ang isang maliit na batang tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata. Mahigpit ang hawak niya sa isang bayong na sira-sira na. Wala siyang dalang pera ngayon. Ang kinita niya ay hindi pa sapat para sa pagkain, lalo na para sa isang multang hindi malinaw ang pinagmulan. Sinubukan niyang magpaliwanag, nanginginig ang boses. Pero agad na pinutol ang kanyang mga salita ng isang malakas na sigaw. Lumapit ang isa sa mga pulis, tinitingnan siya mula ulo hanggang paan ng may tinging puno ng pang-aalipusta. Sinabi niyang ang batas ay batas, at kung hindi ka makapagbayad, ibig sabihin ay lumalabag ka, na para bang ang kahirapan ay isang krimen na dapat parusahan. Nagmakaawa ang ina, basag ang boses, ngunit walang awa na lumabas. Lalong lumakas ang iyak ng kanyang anak, ngunit ang iyak na iyon ay itinuring na istorbo, hindi isang tinig ng walang malay na nangangailangan ng proteksyon. Pagkatapos, nang walang babala, sinipa ng isa sa mga pulis ang tiyan ng ina hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa. Tumilapon ang kanyang bayong. Kumalat sa mainit na alikabok ang mga gulay at bigas. Sumigaw ang kanyang anak, sinubukang yakapin ang ina, ngunit pilit na hinila ng isang residente na hindi na makatiis sa nakikita. Walang nangahas tumulong, walang nangahas magsalita. Munting nagtawanan ang mga pulis na para bang ito ay isang normal na libangan sa tanghali. Isa sa kanila ay nagsabi pa, kung gusto mong respetuhin, huwag kang maging mahirap. Ang pangungusap na iyon ay mas tumusok ng malalim kaysa sa sipa. Sa mainit na lupa, napahandusay ang ina, tinitiis ang sakit sa tiyan at sa puso. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alikabok, ngunit hindi siya nangahas na mag-angat ng mukha. Sa paligid nila, napayuko ang mga residente. Ang iba ay napapikit, ang iba ay nagkunwaring hindi nakikita. At sa likod ng tumpok ng mga sako, mas humigpit ang hawak ni Luna sa kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot, kundi sa galit na nagsisimula ng kumulo. Ang bawat kalupitan ngayon ay itinatala, hindi lang para sa ebidensya, kundi para sa katarungang hindi pa dumarating. Nasaksihan ni Luna ang lahat mula sa likod ng tumpok ng mga sako at tabla sa gilid ng daan. Malalim ang kanyang paghinga, ngunit kontrolado. Kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib, hindi siya kumurap. Nahuli ng kanyang mga mata ang bawat kilos, ang malupit na sipa, ang perang pilit na inabot, ang mga mukhang walang magawa na pilit na pinayuyuko. Sa loob niya, nag-aalab ang galit, pero hindi ito galit na bulag. Ito ay galit na matagal ang hinasa ng karanasan, nang kahihiyang makita ang mabubuting tao na tinatrato na parang basura. Alam niyang ang pananahimik ay hindi neutral. Ang pananahimik ay pagpayag. At sa araw na ito, hindi na siya papayag. Ang kanyang mga kamay na marumi sa alikabok at pawis ay dahan-dahang dumampi sa bulsa ng kanyang pantalon, tinitiyak na ang maliit na baril ay naroon pa.
hindi para umatake, kundi para ipagtanggol ang sarili. Dahil alam niyang ang paglaban sa krimen na nakauniporme ay hindi kailanman ligtas, lalo na't madali. Tahimik na binuksan ni Luna ang kamera ng kanyang cellphone na nakasiksik sa likod ng tupi ng kanyang sako. Nahuli ng maliit na screen ang mga mukha ng mga pulis, ang kanilang marahas na kilos, at ang takot sa mga mata ng mga biktima. Nag-record siya ng walang ingay, walang kapansin-pansing kilos ng isang taong sanay magmasid at maghintay ng tamang pagkakataon. Bawat segundong na-record ay isang piraso ng ebidensya na sa huli ay magpapabagsak sa kanila. Hindi lang siya tumitingin bilang isang mambobote, kundi bilang isang saksi na hindi mabibili. Sa kanyang katahimikan, may isang desisyon na nabuo. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa mga bote o barya. Ito ay tungkol sa dignidad na matagal nang tinatapakan. Tungkol sa katarungang pinatahimik ng pekeng uniforme. At kahit napagod ang kanyang katawan sa init at gutom, lalong nag-aalab ang kanyang diwa. Dahil ito na ang sandali kung saan dapat magwakas ang pananahimik at magsimulang magsalita ang katapangan, hindi sa salita, kundi sa gawa. Huminga ng malalim si Luna, sandaling ipinikit ang mga mata na parang kinokolekta ang lahat ng kanyang tapang mula sa bawat sugat ng nakaraan. Alam niyang sa oras na humakbang siya pasulong, wala nang atrasan. Pero sa likod ng takot na iyon, may isang boses sa loob niya na mas malakas, ang boses ng katarungan na hindi na dapat patahimikin. Dahan-dahan niyang inalis ang sako mula sa kanyang balikat, maingat na inilapag sa lupa, na para bang ipinagkakatiwala ang kanyang pag-asa sa mainit na alikabok. Pagkatapos, nang may tuwid na likod at matatag na hakbang, nagsimula siyang maglakad, hindi nang may bulag na galit, kundi nang may kalmado at tiyak na determinasyon. Bawat hakbang niya ay tumatapak sa anino ng kawalang katarungan na matagal nang pinabayaang lumago. Hindi na siya nagtatago. Dahil ito na ang sandali, hindi bilang biktima, kundi bilang isang kalaban. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng karamihan, kung saan nakatayo ang 7 pulis na parang maliliit na Diyos na hindi mahahawakan. Dumikit ang alikabok sa kanyang butas-butas na tsinelas, umagos ang pawis sa kanyang sentido, ngunit nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata na parang agilang natagpuan na ang kanyang target. Ang mga taong nakasaksi ay napigil ang hininga, ang iba ay umatras ng isang hakbang, ang iba ay nagtinginad ng may pag-aalala. Walang nakaintindi kung bakit isang mambobote ang nangahas na sumuong sa panganib. Pero walang pakialam si Luna sa kanilang mga hinala. Alam niyang ang tapang ay hindi pag-aari ng mga may kapangyarihan, kundi pag-aari ng mga nangangahas tumayo kahit wala silang anumang dala. At sa araw na ito, sa ilalim ng sikat ng araw na saksi sa lahat, pinili ni Luna na tumayo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang lalaki, sa inang sinipa, at sa lahat ng walang boses. Ang pinakamalaki at pinakamatabang pulis, si S.4 Berto Vargas, nakilala sa lugar bilang Kibuaya, ay lumingon nang tumama ang anino ni Luna sa harap ng kanyang mga paa. Naningkit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumaki na may ekspresyon ng pandidiri. Na para bang nakakita ng basurang biglang gumalaw sa gitna ng daan. Humakbang siya pasulong. Tinakpan ng kanyang malaking katawan ang sikat ng araw, lumikha ng isang aninong nagbabanta. Mabigat ang kanyang paghinga, tumatago sa hangin ang amoy ng sigarilyo at pawis. Tiningnan niya si Luna mula ulo hanggang paa, mula sa gusot na buhok hanggang sa punit na tsinelas, na para bang sinusuri kung gaano siya hindi karapat-dapat na mapunta roon. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ng may mapanghamak na kilos. Na para bang ang mismong presensya ni Luna ay isang paglabag sa kaayusang kanilang ginawa. Sa paligid niya, mahinang nagtawanan ang kanyang mga kasama. Ang tunog ay puno ng pang-aasar, na para bang naghihintay ng isang nakakatawang eksena na sila mismo ang lilikha. Sa isang magaspang na boses at mapanirang tono, sinabi niya, "Hoy, ikaw. Pangit at mabahong mambobote. Umalis ka nga rito, nakakasira ka ng tanawin." Sabi niya habang dumudura sa lupa, sa harap mismo ng mga paa ni Luna. "Bilis, umalis ka, ang baho mo," dagdag niya habang tinutulak ang dibdib ni Luna gamit ang likod ng kanyang kamay. Sapat na lakas para siya'y matinag, ngunit hindi sapat para siya'y matumba. Ang mga taong nakasaksi ay napigil ang hininga, ang iba'y napayuko, ang iba'y lumingon sa ibang direksyon, ayaw makita ang hayagang panghihiya. Ngunit hindi umatras si Luna.
Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ng pulis. Ang kanyang tingin ay hindi nag-aapoy, kundi malamig na parang bakal na pinainit at isinausaw sa malamig na tubig. Sa likod ng maruming mukha at kupas na damit, may isang bagay na hindi masisira ng masasakit na salita, isang dignidad na hindi kailanman ibinenta, at isang determinasyong hindi kayang takutin ng pekeng uniforme. Nanatiling tuwid si Luna. Kahit na bahagyang umuga ang kanyang katawan dahil sa tulak, ang kanyang kamay na nakakuyom sa gilid ay dahan-dahang kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon. Tinitiyak na ang maliit na baril ay naroon pa, hindi para gamitin basta-basta, kundi bilang huling linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Alam niyang ang paglaban sa 7 nakauniporme ay hindi ordinaryong katapangan, kundi isang pustahan ng buhay na tanging mga taong wala nang mawawala ang makakagawa. Ngunit, sa likod ng kanyang paghahanda, walang intensyon na maunang umatake. Ang baril na iyon ay simbolo lamang na hindi niya hahayaang wasakin ang sarili ng walang laban. Nanatiling kontrolado ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang tambol ng digmaan na nagsisimula ng tumunog sa kanyang dibdib. Sa isang kalmado ngunit matalas na boses na parang labaha, sa wakas ay nagsalita si Luna. "Kayo ang tunay na basura ng lipunan," sabi niya. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga pulis. "Nakita ko ang ginawa ninyo." Huminto siya sandali, hinayaang lumutang ang kanyang mga salita sa mainit na hangin. "Hindi ba't binabayaran kayo mula sa buwis ng mga taong dapat ninyong protektahan? Hindi para mangikil na parang mga preman." Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit mas matalas ang dating kaysa sa sigaw, dahil nagmula ito sa isang paniniwalang hindi kayang patahimikin. Napatahimik ang mga residente sa paligid. Na para bang sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, narinig nila ang katotohanang binitawan ng walang panginginig. Nagkatinginan ang mga pulis. Nagbago ang kanilang mga mukha mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging hindi komportable. Dahil alam nilang hindi lang nagsasalita si Luna, binubuksan niya ang telang matagal nang nagtatago sa kanilang kahihiyan sa katanghalian. Nagbago ang mga mukha ng mga pulis sa isang iglap. Ang kanilang mayabang na ngiti ay tumigas, pagkatapos ay nabasag ng galit na hindi na maitago. Hindi sila sanay na pinupuna, lalo na ng isang mambobote na itinuturing nilang hindi higit sa alikabok sa daan. Umuwol ang isa sa kanila. "Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan." Ang boses na iyon ay sinundan ng mabilis na hakbang pasulong. Pagkatapos, ang unang suntok ay lumipad ng malakas ng walang babala, tumama sa panga ni Luna mula sa gilid. Napahapay ang kanyang katawan, ngunit hindi siya natumba. Bago pa man makahinga, dumating ang pangalawang suntok mula sa ibang direksyon. Pagkatapos, isang sipa sa tiyan at isang malakas na tulak mula sa likod. Pinagtulungan nila siya, hindi bilang mga alagad ng batas, kundi bilang isang grupo na naramdamang inatake ang kanilang dignidad ng boses ng katotohanan. Bumagsak si Luna sa lupa. Dumikit sa kanyang mukha ang mainit na alikabok na nagsisimula ng mamasa sa dugo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit muli siyang itinulak ng magagaspang na kamay. Nagtawanan sila, ang tunog ay puno ng panandaliang tagumpay. Na para bang sa pagwasak sa katawan ni Luna, nawasak na rin nila ang katotohanang kasasabi lang niya. Hinablot ng isa sa mga pulis ang kanyang sako na nakalatag sa lupa. "Hayop ka, mabahong mambobote. Sino ka para magsalita ng ganyan?" sigaw niya habang sinisipa ang sako sa gilid. Nanginginig ang mga taong nakasaksi. May nagtakip ng mata, may nagpasok ng anak sa bahay. Walang sinumang kumilos. Sa gitna ng pambubugbog, tiniis ni Luna ang sakit. Hindi dahil malakas siya sa pisikal, kundi dahil alam niyang ang pagkatalo ngayon ay hindi ang katapusan. Kahit sa pinakamaruming lupa, maaaring tumubo ang buto ng katarungan kung may isang taong mangangahas na itanim ito gamit ang dugo at tapang. Walang tigil ang mga suntok at sipa. Gumulong ang katawan ni Luna sa lupa. Pasapasa ang kanyang mga braso at mukha, may sugat ang kanyang labi, ngunit hindi nawala ang pokus sa kanyang tingin. Hindi siya sumigaw, hindi nagmakaawa, tiniis lang ang bawat sakit na parang isang pasanin na dapat dalhin para sa isang mas malaking layunin. Nagtawanan ang mga pulis, itinuturing itong isang libangan matapos ang kanilang masipag na pangingikil. Hinila pa ng isa sa kanila ang buhok ni Luna, pinilit siyang tumingin sa kanilang mga mukhang puno ng peking tagumpay. "Sino ka ba, ha?
Isang mambobote na nangangahas makialam sa amin, pang-iinsulto niya habang idinidiin ang ulo ni Luna sa maalikabok na lupa. Sa paligid, takot lang ang nakikita sa mga mukha ng mga tao, nahihiya o marahil ay umaasang matapos na ito. Hindi nagtagal, kinuha ng isa sa mga pulis ang sako ni Luna na puno ng mga bote at lata. May isang mapanuyang ngiti, nagsindi siya ng pusporo at ibinato sa sako. Agad na nilamon ng apoy ang kupas na tela at plastik, nagbuga ng makapal at itim na usok sa kalangitan. Ito ang leksyon para sa iyo, sigaw niya habang sinisipa ang natitirang nasusunog na sako. Basura ka lang na nangangaral sa amin. Umalingaw ang kanilang tawanan. Pero sa likod ng usok, nagliliyab ang mga mata ni Luna, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa galit na sa wakas ay natagpuan na ang tamang oras. Ang sako na iyon ay hindi lang lalagyan ng bote, iyon ang bunga ng kanyang paghihirap, ang tanging paraan niya para mabuhay. At ngayon, sinunog lang ito bilang isang palabas ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng pagkawasak na iyon, lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Mas maliwanag. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang ganting hindi nila malilimutan. Umakyat ng mataas ang itim na usok mula sa nasusunog na sako, humalo sa alikabok at sa masangsang na amoy ng plastik. Dahan-dahang tinakpan ng usok ang sikat ng araw, lumikha ng isang madilim na anino sa mga mukha ng mga nakasaksi. Para kay Luna, ang usok na iyon ay hindi lang labi ng isang nawalang ari-arian, kundi simbolo ng pagkawasak ng dignidad na patuloy na tinatapak-tapakan. Nanahimik siya sandali sa lupa. Hirap siyang huminga, puno ng sugat ang kanyang katawan. Ngunit sa katahimikang iyon, hindi pagkatalo ang tumubo, kundi isang kapanatagan na isinilang mula sa isang pinal na desisyon. Hindi na siya susubok na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng salita o pagsuko. Ngayon, ang katarungan ay hindi darating mula sa dasal o pag-asa. Ito ay dapat magmula sa mga kamay na handang sumugal, mula sa isang katawang handang mawasak para itayo ang tama. Dahan-dahang inangat ni Luna ang kanyang mukha. Umaagos ang dugo mula sa kanyang sentido, humahalo sa pawis at alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang bagang hindi namamatay kahit buhusan ng ulan ng panghihiya. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kilos na iyon ay kalmado, halos ritualistiko. Sa paligid niya, tumatawa pa rin ang mga pulis, kampante na nabali na nila ang kanyang loob. Pero nagkakamali sila. Ang katahimikan ni Luna ay hindi senyales ng pagsuko, ito ay senyales na binibilang niya kung ilang segundo pa bago nila mapagtanto kung sino talaga ang kanilang kaharap. Maaaring sugatan ang kanyang katawan, ngunit buo ang kanyang kaluluwa, mas buo pa kaysa dati. Dahil sa likod ng bawat suntok, bawat sipa, at bawat pang-aalipusta, natagpuan niya ang tunay na lakas, hindi sa baril sa kanyang bulsa, kundi sa paniniwalang hindi na opsyon ang pananahimik. Nang itaas ng isa sa mga pulis ang kanyang kamay para suntukin siyang muli, mabilis na kumilos si Luna. Biglaan at tiyak. Gumulong siya sa gilid, iniwasan ang suntok ng maisanay na liksi, at tumayo sa isang tuloy-tuloy na kilos. Puno man ng sugat ang kanyang katawan, hindi nag-atubili ang kanyang mga kilos. Alam niyang ito na ang nag-iisang pagkakataon habang sila ay kampante. Sa isang iglap, sinunggaban ng kanyang kamay ang bulsa ng pantalon, inilabas ang maliit na baril na matagal nang nakatago. Ang kanyang kilos ay kalmado, hindi pa dalos-dalos, ngunit matatag, tulad ng isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Natigilan ang mga pulis. Nawala ang kanilang mga ngiti, napalitan ng ekspresyon ng pagkabigla na hindi pa man nagiging takot. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Luna ang baril sa langit at kinalabit ang gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw sa mainit na hangin, sinira ang katahimikang kanina ipuno ng tawanan at pang-aalipusta. Nagliparan ang mga ibon sa mga bubong. Nabigla ang mga tao at nagkatinginan ang mga pulis na nanlalaki ang mga mata. Ang tunog na iyon ay hindi lang isang putok, ito ay isang babala, isang hangganan, at isang deklarasyon na tapos na ang kanilang laro. Isang manipis na usok ang lumabas mula sa dulo ng baril, humalo sa itim na usok mula sa sako na nagbabaga pa rin sa lupa. Sa katahimikan matapos ang putok, tumayo ng tuwid si Luna. Puno ng alikabok at dugo ang kanyang katawan, ngunit taas noo siya. Hindi niya itinutok ang baril kaninuman dahil hindi niya gustong pumatay.
Gusto lang niyang ipaalam na sa araw na ito, ang kanilang peking kapangyarihan ay guguho sa ilalim ng sikat ng araw at ng tapang ng isang mambobote. Sinasamantala ang pagkabigla ng mga pulis, hindi sila binigyan ni Luna ng oras para makabawi. Sa loob ng ilang segundo, lumundag na siya pasulong, magaan ang kanyang katawan na parang anino. Kahit nabugbog sarado kanina, ang kanyang unang sipa ay tumama mismo sa tuhod ng pulis na nasa unahan. Napaluhod ito habang umuungol sa sakit. Bago pa man makakilos ang iba, mabilis na umikot si Luna. Ang kanyang kaliwang siko ay tumama sa panga ng pangalawang pulis ng may tumpak na lakas. Tumilapon ang katawan ng pulis sa gilid, nahulog ang kanyang sombrero, at tumama ang kanyang mukha sa aspalto. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Bawat sipa, bawat suntok, bawat iwas, lahat ay pinagsanayan sa loob ng maraming taon ng pananahimik, sa anino ng isang syudad na hindi kailanman naging makatarungan. Kumikilos siya hindi nang may bulag na galit, kundi nang may disiplinang isinilang mula sa determinasyong itigil ang kasamaang nagtatago sa likod ng tsapa. Sinubukan ng pangatlong pulis na bunutin ang batuta mula sa kanyang sinturon, pero mas mabilis si Luna. Hinawakan niya ang pulso ng lalaki, pinilipit ito hanggang sa may marinig na laguto, pagkatapos ay itinulak siya sa dibdib ng kasama sa tabi niya. Bumagsak silang dalawa na parang mga manikang ibinato. Ang mga taong nakasaksi ay napanganga, hindi makapaniwala na ang payat na babaeng kupas ang damit ay kayang magpabagsak ng mga pulis na matagal na nilang kinatatakutan. Hindi tumigil si Luna. Winalis niya ang paa ng ikaapat na pulis, pagkatapos ay pinabagsak ito ng may maliit na paggulong. Bawat kilos niya ay episyente, matipid sa lakas, at puno ng layunin. Hindi siya isang street fighter, isa siyang mandirigma na matagal nang naghanda para sa araw na ito. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang sugatang katawan ay lalong nagniningning sa tunay na katapangan, habang ang mga unipormeng dati marangya ay nakahandusay na ngayon sa lupa, marumi at kahabag-habag. Ang mga kilos ni Luna ay dumadaloy na parang tubig na nakahanap ng siwang, maliksi, hindi inaasahan at hindi mapigilan. Sinalag niya ang isang ligaw na sipa mula sa ikalimang pulis gamit ang kanyang sugatang braso, pagkatapos ay gumanti ng isang sipa sa sikmura na nagpasuka sa lalaki sa lupa. Nanatiling kontrolado ang kanyang paghinga kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat segundo ay kalkulado, bawat hakbang ay tiyak. Hindi siya naglalaro para manalo sa karaniwang paraan, naglalaro siya para siguraduhing hindi na makakatayo ang kasamaan sa araw na iyon. Ang kanyang katawan ay maaaring maliit kumpara sa kanyang mga kalaban, pero sa likod nito ay may pagsasanay na hindi nakikita, mahahabang gabi ng paghasa sa instinct at determinasyong hindi masisira ng suntok o masasakit na salita. Bawat suntok na kanyang pinapakawalan ay hindi paghihiganti, kundi pagtatakda ng hangganan, hanggang dito na lang ang inyong kalupitan. Isa-isang bumagsak ang mga pulis, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa isang husay na nahasa sa katahimikan. Sinubukan ng ika-6 na pulis na tumakas, pero inihagis ni Luna ang batutang nakuha niya sa kanyang mga binti, dahilan para siya'y matisod at mapasubsob. Ang huling pulis, ang matabang si Vargas na siyang pinakamayabang, ay nanginginig na nakatayo. Maputla ang kanyang mukha, bukas ang kanyang bibig, ngunit walang masabi. Dahan-dahang lumapit si Luna sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaki, mga matang dati puno ng pang-aalipusta, ngayon ay puno ng takot sa katarungang dumating ng hindi inaanyayahan. Sa katahimikan, ipinakita ni Luna na ang tunay na lakas ay wala sa uniforme o sandata, kundi sa isang paniniwalang hindi natitinag. At sa araw na ito, sa mainit na lupang ito, sa wakas ay tumayo ng tuwid ang katotohanan, kinakatawan ng isang mamboboteng hindi kailanman yumuko. Lumuhod si Luna sa tabi ng pulis na una niyang pinabagsak. Kinuha niya ang posas mula sa sinturo ng lalaki na ngayon ay walang magawa. Sa isang kalmado, ngunit tiyak na kilos, pinusasan niya ang mga kamay ng mga pulis, isa-isa. Hindi nagmamadali, hindi puno ng paghihiganti, kundi may tumpak na kilos na nagpapaalala sa isang taong sanay sa mataas na disiplina. Bawat kliki ng posas ay malinaw na naririnig sa gitna ng katahimikang sumunod pagkatapos ng laban. Sila na dati mayabang ay nakaupo na ngayon ng magkahanay sa lupa. Gusot ang kanilang uniforme, pasa-pasa ang kanilang mga mukha. Nagkatinginan sila ng may pagkalito at hiya.
Walang sinumang nangahas na tumingin muli kay Luna. Ang naroon na lang ay ang hindi makapaniwalang pakiramdam. Paano nagawang talunin ng isang babaeng walang dala kundi sako at tapang ang 7 armadong lalaki? Ang mga residenteng kanina ay tahimik na nanonood mula sa malayo ay nagsimula ng magbulungan. Intelligence agent siguro siya, bulong ng isang nagtitinda ng gulay, nanginginig ang boses. O baka undercover police, sagot ng isa pa, hindi inaalis ang tingin kay Luna na ngayon ay nakatayo sa gitna ng bilog ng mga napusasang pulis. Ngunit kahit na mausisa, walang sinumang nangahas lumapit. Malalim pa rin ang takot, hindi lang sa pisikal na karahasan, kundi sa posibleng paghihiganti sa mga susunod na araw. Alam nilang ang isang sirang sistema ay hindi madaling wasakin sa loob ng isang araw. Pero sa araw na ito, kahit papaano, nasaksihan nila ang isang pambihirang bagay, katarungang hindi nagmula sa itaas, kundi mula sa ibaba, mula sa kamay ng isang mamboboting walang anumang pag-aari, maliban sa paniniwalang hindi na opsyon ang pananahimik. Hindi pinansin ni Luna ang bulungan ng mga tao. Alam niya kung ano ang iniisip nila at wala siyang pakialam. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi para ipagyabang, lalo na bilang isang palabas. Ang mahalaga ay ang ebidensya, ang kilos, at ang katiyakang hindi na maulit ang krimeng ito nang walang kahihinatnan. Kalmado niyang kinuha ang cellphone mula sa isang nakatagong bulsa sa kanyang damit, isang cellphone na may basag na screen, ngunit gumagana pa rin ng maayos. Nagpapakita ang screen ng isang notifikasyon, isang mensahe. Ihanda ang signal. Huminga ng malalim si Luna at pinindot ang isang numerong ilan lang ang nakakaalam. Hindi niya kailangang magsalita ng marami, sapat na ang isang pangungusap, matatag at malinaw. Target neutralized. Mission success. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit sa likod nito ay may malalim na ginhawa. Hindi dahil nanalo, kundi dahil ang tungkuling matagal niyang pasan sa katahimikan ay sa wakas ay natapos na. Pinatay niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa bulsa, pagkatapos ay tumayo ng tuwid sa gitna ng kalsadang mainit pa rin. Dumikit sa kanyang mukha ang alikabok na puno ng sugat. Punit ang kanyang damit sa ilang bahagi, ngunit hindi nagpapakita ng pagod ang kanyang tindig. Tanging ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng isang tuwid at bakanting kalsada, na para bang alam niyang darating ang tulong nang hindi na kailangang tawagin ng 2 beses. Walang ngiti sa kanyang mukha, walang sigaw ng tagumpay, tanging isang katahimikang puno ng kahulugan, katahimikan ng isang taong alam na ang katarungan ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas malaking pagbabago. Sa paligid niya, nananatiling tulala ang mga residente, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Habang ang mga nakapusas na pulis ay napayuko, hindi nang angahas na harapin ang mundong ayon ay nakikita na ang kanilang tunay na mukha, hindi mga tagapagtanggol, kundi mga mandaragit na may tsapa. Wala pang 5 minuto matapos ang tawag na iyon, nagsimulang marinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo, mahina sa una, pagkatapos ay lumakas habang papalapit. Hindi isa, kundi ilang sirena na sabay-sabay na tumutunog, lumilikha ng isang ugong na yumanig sa katahimikan ng tanghali. Ang mga taong kanina ay nagtatago ay dahan-dahang lumabas mula sa mga eskinita at likod ng mga kariton, nakatingin sa pinanggagalingan ng tunog ng maihalong pag-asa at takot. Nanginginig ang alikabok sa kalsada kasabay ng ugong ng mabibigat na sasakyan na papalapit. Hindi nagtagal, 2 tactical vehicle ng PIPSAF, Special Action Force, ang lumitaw sa dulo ng kalsada. Itim at makintab, madilim ang mga bintana, at puno ng mga kagamitang pangmilitar na agad na nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong operasyon. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Mabilis na bumaba ang mga tauhan ng ASTRE nang may maayos na pormasyon, suot ang mga helmet, bulletproof vest, at maihawak na mga high-powered rifle. Mabilis silang kumilos ngunit kontrolado. Pinalibutan nila ang lugar ng walang labis na ingay. Isang komandante ang direktang lumapit kay Luna at nagbigay ng maikling saludo, isang kilos na hindi nakaligtas sa pansin ng mga residente. Walang mahabang tanong, walang interogasyon sa lugar. Alam nila kung sino si Luna at alam nila ang kanilang tungkulin. Sa loob ng ilang minuto, ang 7 nakapusas na pulis ay sapilitang isinakay sa isang mobile patrol. Nakayuko ang kanilang mga mukha, ang kanilang uniforme ay mukha ng isang peking maskara na sa wakas ay natanggal.
Sa ilalim ng sikat ng araw na nagsisimula ng humina, dumating ang katarungan, hindi bilang isang bulong, kundi bilang isang presensyang hindi maaaring baliwalain. Isinakay ang 7 pulis sa sasakyan ng walang reklamo. Nanlalambot ang kanilang mga katawan, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pagkaunawa na tapos na ang kanilang palabas. Ang pinto sa likod ng sasakyan ay isinara ng may malakas na kalabog, isang tunog na parang pagsasara sa isang masamang kabanata sa kasaysayan ng lungsod. Agad na bumuo ng pormasyon ang mga tauhan ng AC para sa seguridad, tinitiyak na walang abala habang paalis ang kanilang konvoy. Ang mga taong nakasaksi ay nanatiling tulala. Ang iba ay nangahas ng bumuntong hininga. Ang iba naman ay hindi pa rin makapaniwala na ang kasamaang matagal ng malayang gumagala ay ngayon ay dinadala na parang mga ordinaryong kriminal. Walang sigawan, tanging isang katahimikan na dahan-dahang napuno ng hihip ng hangin. Na para bang ang mismong lungsod ay huminga ng malalim matapos ang matagal na pagsakal ng takot. Sa loob ng maikling panahon, isinampa ang kaso sa korte at pinabilis ang proseso. Dahil sa matibay na ebidensya at hindi matututulang video recording, ang paglilitis ay isinagawa at kahit sarado sa publiko ang ilang bahagi nito para sa integridad ng investigasyon, ang desisyon ay inihayag sa lahat. Isa-isang tinanggal sa serbisyo ang mga pulis. Ang kanilang mga ranggo ay binawi at sila ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at karahasan laban sa mga sibilyan. Ang unipormeng dati nilang ipinagmamalaki ay kinumpiska. Ang kanilang mga tsapa ay tinanggal sa harap ng mga opisyal na saksi, isang simbolo ng kanilang pagbagsak na hindi na maitatago. Walang interbensyon, walang suhol, tanging ang batas na sa wakas ay nagsalita ng may malinaw na boses. At sa likod ng lahat ng iyon, iilan lang ang nakakaalam kung sino talaga ang babaeng nagsimula ng kanilang pagbagsak. Ngunit para sa mga residenteng nakasaksi, sapat na ang isang bagay na kanilang naaalala, ang katapangan ay hindi laging nagmumula sa itaas. Minsan, ito ay nagmumula sa isang mamboboting nangahas na tumayo sa ilalim ng sikat ng araw para protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Ilang linggo matapos ang paglilitis, sa isang maliit na silid na malayo sa atensyon ng media, nakaupo si Luna sa harap ng isang simpleng mesang kahoy. Sa harap niya, isang mataas na opisyal mula sa isang Special Anti-Corruption Task Force ang nag-abot ng isang brown envelope, hindi makapal, ngunit puno ng kahulugan. Sa loob nito, hindi lang pera, bagamat sapat ang halaga para baguhin ang kanyang buhay, kundi isang liham ng pagkilala na walang pangalan, tanging isang code ng operasyon at opisyal na selyo. Hindi ito kabayaran, sabi ng opisyal, mahina ngunit taos puso ang boses. Ito ay pagkilala para sa mga nangangahas tumayo habang ang mundo ay pinipiling manahimik. Tinanggap ni Luna ang sobre ng walang salita, pagkatapos ay isinilid sa loob ng kanyang jacket, hindi bilang tropeo, kundi bilang isang paalala na ang katapangan ay mailugar pa rin kahit na madalas itong sinusubukang ibaon ng mundo sa katahimikan. Hindi na bumalik si Luna sa mga lansangan bilang mambobote kinabukasan. Hindi dahil tumigil na siya sa pagtatrabaho, kundi dahil iba na ang kanyang landas. Nanatili siyang simple, mapagkumbaba at pinipili ang anino kaysa sa ilaw. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, patuloy siyang kumikilos, nagmamatsyag, nagpoprotekta, at minsan ay tahimik na kumikilos para sa mga walang boses. Hindi na siya muling nakita ng mga residente sa lugar na iyon. Ngunit minsan, sa isang tahimik na gabi, may mga nanunumpa na nakakita ng anino ng isang babaeng naka-jacket na kupas, nakatayo sa gilid ng palengke, nagmamasid, hindi para magnakaw, kundi para magbantay. Dahil alam ni Luna na ang katarungan ay hindi tungkol sa isang beses na panalo, kundi tungkol sa patuloy na pagtayo. At kahit na hindi malaman ng mundo ang kanyang pangalan, para sa mga taong kanyang iniligtas, siya ang buhay na patunay na ang pag-asa ay nabubuhay pa, may mga sugat, pawis, at katapangang hindi kailanman humihingi ng papuri. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang matapang na mambobote. Ito ay tungkol sa katapangang isinilang mula sa katahimikan. Kapag lahat ay yumuyuko, may isang tumatayo. Kapag lahat ay nagkukunwaring hindi nakikita, may isang nagre-record. Kapag lahat ay nagsasabing walang magagawa, may isang humahawak ng sandata, hindi para pumatay, kundi para magpaalala. Ang katarungan ay hindi isang regalo mula sa itaas. Hindi ito nagmumula sa posisyon.
Ang katarungan ay isinisilang mula sa isang taong walang-wala, ngunit may pusong ayaw manahimik.